Patakbong pumasok si Jessie sa winery building dahil late na siya sa trabaho. Ngunit pagdating niya sa malawak na lobby na maraming display na wine, ay bigla siyang natapilok. "Ay, wine mo matamis!" Tili niya at napakapit sa wine cellar na yari sa kahoy. Naalog yun ang husto at nalaglag ang ibang lamang bote ng wine. Kamuntik na siyang sumemplang nang may brasong humapit sa kanyang baywang. Ngunit nawala ng balanse ang lalaki kaya nabuwal sila sa sahig. "Ugh!" Daing ng lalaki na kanyang nasampahan. Natigilan siya nang maramdaman ang paglapat ng kanyang dibdib sa malambot na mga labi ng lalaki. Sorry, sir." Anya nang bahagyang mailayo ang kanyang mukha rito. Natitigan niya ang gwapo nitong muka, ang abuhin nitong mga mata, matangos na ilong, mapupulang labi na katamtaman ang nipis. "The wines!" Maya-maya isigaw ng lalaki. Marahan siyang itinulak sa mga balikat. Napatayo naman siya at inayos ang nagulo niyang gabaywang na buhok. "What did you do, woman?" Tanong ng lalaki sa matigas na tinig. Sinuyod ito ng tingin ni Jessie nang siya'y makatayo. Matangkad ito at hula niya ay nasa 6 feet mahigit ang taas. Matikas, bakat sa bughaw nitong polo shirt ang matipunong dibdib nito. I am really sorry, sir." Natataranta na siya at pinulot ang basag na bote ng wine. Inamoy niya ang natirang serbesa sa bote. It smells familiar." Anya. "Hey, do you hear me, miss?" Maya-maya ay tanong ng lalaki. Muli niya itong hinarap at nilamon na siya ng kaba nang lumapit ang Amerikanong general manager nila. "What happened here, Mr. CEO?" Tanong ng manager. Nawindang siya nang mapagtanto na ang lalaking ito pala ang CEO at boss nila. "This woman broke some expensive wines. I approached her when I saw her out of balance and held the cellar to save the wines. But things got worse." Sumbong naman ng CEO sa manager. "Oh my God!" Bulalas din ng manager nang makita ang bumahang wine sa sahig. "Those wines cost almost $1 million." Hindi natinag si Jessie at muling inamoy ang laman ng bote ng wine na nabasag ang itaas na bahagi. Nasabi kasi siya nang mapamilyar ang amoy na yun. "I knew this wine. It's made of blueberries and cinnamon and was fermented 40 years ago. Gawa to ni Papa." Anya na kumuha sa atensyon ng dalawang lalaki. "How did you know that?" Tanong ng manager. Hindi siya nakasagot nang may dumating na babaeng nakasuot ng puting laboratory coat. "Miss Jessie, you're finally here. We need you in the laboratory now." Eksaheradang sabi ng babae. "Excuse me, sir. I need to work." Anya at iniwan sa sahig ang basag na bote. Sumunod siya sa babae. Pagpasok ng laboratory ay namangha siya dahil karamihan sa empleyado roon ay Pinoy. Aware siya na may lahing Pinoy ang may-ari ng winery at may branch sa Pilipinas. "We need to finish at least one of these 3 wines before the end of the month, Miss Jessie. Your father failed to finish it before he died, and Sir Abel is eager to finish the products." Ani Sylvia, ang Canadian enologist. "I will do my best to finish my father's work, ma'am. But who is Abel?" Anya at curious na nagtanong. "Sir Abel Guerrero is our CEO." Nawindang siya nang maalala na ang lalaking nahalikan niya kanina ay si Abel Guerrero, ang isa sa anak ni Lorcan Guerrero, ang founder ng G&L Winery. "I see. He looks young. How old is he?" Usisa niya. "He's only 29, but his business knowledge is unmatchable. He graduated with a degree in business management in New York. He's also a biologist." Wow! Tanging komento niya nang ma-realize na 1 taon lamang ang tanda sa kanya ni Abel. Nang lumayo sa kanya si Sylvia ay sinimulan na niya ang trabaho. Inabot ng lunch break sa laboratory si Jessie. Nagsasalin siya ng acid sa malaking test tube nang may lalaking lumapit sa kanya. "Who told you to touch Mr. Barcelo's unfinished work, lady?" Tanong ng baritonong boses ng lalaki. Napakislot siya at pumihit paharap sa lalaki. Ito pala ang CEO. Miss Sylvia entrusted this work to me, sir. She said no one can follow the formula because of the unknown ingredients." Anya. "Before you continue your work here in the lab, settle your debts first." Tumikwas ang isang kilay niya nang mapansing suplado ang CEO. "I will pay for the wines I destroyed, sir. But please don't stop me from working here. I just started." Anya. "Come to my office after lunch and we will talk." Anito at tumalikod na. Napabuga siya ng hangin habang hinahabol ng tingin ang paalis na lalaki. Naghubad na lamang siya ng lab coat at lumabas. Samantala, panay ang sipat ni Abel sa pintuan habang kamiting ang general manager kasama ang kanyang assistant. Inaabangan kasi niya si Jessie.
Maya-maya ay dumating ang babae. Good afternoon, sir. Nakangiting bati ni Jessie. Sit here, Miss Jessie. Anang manager na nakaupo sa couch katapat ng kanyang lamesa. Habang tumitipa sa laptop ay sinipat niya ang babae nang maupo ito sa tabi ng manager. Hinayaan niyang kausapin ito ng manager. I already had the total of your debt, Miss Jessie. Here. Sabi ng manager. Binigay kay Jessie ang listahan. $300,000? Nanlalaki ang mga matang bulalas ng babae. Yes, my dear. But it would be a salary deduction. But I just started my job. I also requested to be assigned to the Philippines. Sir Lorcan promised to help me transfer to the local branch. Ani Jessie. Natitigilang tinitigan niya ang babae. Lalo lamang siyang na-curious dito. Simula nang nakaharap niya ito ay may kakaiba siyang naramdaman dito. May konting excitement sa kabila ng inis. Leave us, Mr. Smith. Pagkawa na iutos niya sa manager. Tumayo naman ang manager at umalis. Nabaling ang atensyon ni Jessie sa kanya. How can I pay the debt, sir? Kasi simula ko pa lang sa trabaho. Mangiyak-ngiyak itong usal habang nakatitig sa resibo ng utang. So, you're the new enologist? Maya-maya itanong niya. Yes, sir. Tipid nitong tugon. Binalingan naman niya si Simon, ang kanyang assistant na nakaupo sa couch katapat ni Jessie. Abala ito sa pagtutok sa hawak nitong tablet. Did you find Miss Jessie's employment record, Simon? Tanong niya rito. Yes, sir. Sagot ni Simon. Ibinigay sa kanya ang netbook na may nakabukas na file. Binasa niya ang profile ng babae. Jessie Barcelo? You were Alonzo Barcelo's daughter? Manghang sambit niya dahil sa apelyido ng babae. Yes, sir. Ani Jessie. Namimilog ang mga matang tumitig sa kanya. Umalo ng kanyang dibdib at muling tinitigan ang babae. Biglang naglaho ang inis niya rito. Your father is the company's pioneer enologist, and he made 70% of our wine brands. He also distributed to our local distillery company in the Philippines. He's the backbone of this company. So my father is struggling to find his replacement. Anya pagkuwan. But your father hired me, sir. Tumikwas ang isang kilay niya dahil hindi pa rin siya makapaniwala na pinagkatiwalaan din ito ng daddy niya. Kahit na mukhang hilaw pa ang knowledge nito about wines. Really? Even if you're the great enologist's daughter, it doesn't mean you're as good as him. You're too young to handle huge wineries. Anya na may pagdududa. Tumawa ng pagkakandalaga. I can't blame you, sir. But before you judge me, try my ability first. My sense of taste and smell is better than my father's. Lahat ng ginagawang wine ng tatay ko, pinatitikim at pinaamoy niya sa akin. I can recognize wine's ingredients and ages by tasting and smelling them. Pagmamalaki nito. Naningkit ang mga mata ni Abel at inutusan si Simon na kumuha ng isang bote ng wine sa cellar na malapit sa glass door. At nang mahawakan niya ang bote ay binuksan niya yon. Give me the wine glass, Simon. Utos niya ulit sa assistant. Kumuha naman ng wine glass ang lalaki sa cabinet at inabot sa kanya. Kaagad niya yung sinalinan ng wine at ibinigay kay Jessie. Tell me about that wine's characteristics, Jessie. Hamon niya rito. Kinuha naman ni Jessie ang baso ng wine. Inamoy muna nito yon bago tinikman. This wine was made of black grapes, sir. The acid used is malic. Other chemicals added were sulfur dioxide, calcium carbonate, and gum arabic. And it was fermented around 20 to 22 years ago. Ani Jessie pagkuwan. Inubos pa ang laman ng baso. Wow, she's like Mr. Alonzo. Manghang komento ni Simon. Seryosong tinitigan niya ang babae at hindi niya maikakaila ang paghanga rito. Nakangiting tinitigan din siya nito. Impressive. Your sense of smell and taste is like magic. No wonder my dad hired you as your father's replacement. But that won't save you from death. Pagkuwan ay sabi niya. Tumabang ang ngiti ng dalaga. Hindi ko tatakasan ng utang ko, pero payagan mo akong ma-assign sa Pilipinas, sir. My mother needs me. Fine. I'll give you a condition. What condition, sir? As for your debt repayment, you need to finish your father's work. Once you succeed, absuelto ka na sa utang. Malapad itong humiti. Payag ako, pero baka pwede sa Pilipinas ko na ituloy ang trabaho. I can't focus on working here while thinking about my sick mother. Okay, you will go with me next week. Uuwi rin ako ng Pilipinas. Salamat, sir. Napatayo pa ito. Kompleto ng requirements ko for the flight. Plane ticket na lang ang kulang. You don't need the plane ticket. Ho?
Paano ako makakasakay niyan sa eroplano? Natitigil lang saan nito. We will use our private plane. Napapiksi pa sa saya ang dalaga. Kulang na lang ay yakapin siya nito. Thank you, sir. Nito na napaluha pa. You can go back to work now. Anya paggawan. Lumabas na ito. Isang linggo lang nagtrabaho si Jessie sa California branch ng winery dahil sigurado nang lilipat siya sa Pilipinas. At sa araw ng pag-alis nila ni Abel ay naging emosyonal siya at napaluha. What's wrong, Jessie? Tanong ni Abel nang makaupo ito sa katabi niyang couch sa lobby ng eroplano. Pinahid niya ng kamay ang bakas ng luha sa kanyang pisngi. Naalala ko lang si Papa. Ang dami naming memories dito sa California. Anya. Dala mo naman ang abo ng papa mo, kaya parang kasama mo rin siya. You can save his memories in your heart. Hindi lang naman sa certain places marericall ang memories. Ilang taon ka ba noong dinala ka ng tatay mo rito? 16 ako, nang nag-asawa ulit ang mama ko. Mabuti, hindi ka pa nakalimot mag-Tagalog. Siyempre hindi. Tagalog ang ginagamit naming salita ni Papa. Pero ikaw, sir, dinig ko, lumaki ka na rito sa US. Sa New York ako nag-aral ng college, pero since elementary and high school sa Pilipinas lang. Pagka-graduate ko ng college, mas madalas na ako magstay sa California. Especially when my dad appointed me as the CEO. Hindi ba may kapatid ka lalaki? Na-meet ko siya last year nung anniversary party ng kumpanya kasi isinama ako ni Papa. Hindi kita nakita noon eh. Do you mean si Kane? Oo sir, yung kaedad ko. Kamukha mo rin siya. Kane is my closest brother. May ibang kapatid ka pa ba? Yes, isang babae at lalaking bunso. 4 pala kayo. Ang lapit naman ng age gap niyo ni Kane. Parang kambal na kayo. 1 year lang ang age gap namin ni Kane. Nabuntis kasi kagad si Mommy before I turn 1. Ang sipag ng parents mo ah. Amused na komento ni Jessie. What about you? Do you have siblings? Maya-maya ay usisa ni Abel na ikinagulat ni Jessie. Madalas silang mag-usap ni Abel sa winery pero tungkol lamang sa kumpanya ang kanilang paksa. At pansin niya na hindi naman pala suplado ang binata. I have a half-brother pero maliit pa siya nung umalis ako ng Pinas. Hindi na rin ako nakabalik ng Pilipinas. Tura niya pagkuwan. And why did you decide to live with your mother now? Kasi may sakit na siya at nag-aaral pa lang ng college ang kapatid ko. Namatay na kasi ang ikalawang asawa niya at naaawa naman si Papa. Kaya nakiusap siya sa akin na balikan ko si Mama. Your father was a good person. I met him when I was 10 and I liked him. Nakangiting tumitig siya sa gwapong mukha ni Abel. Seryoso ito at saka lamang niya na-appreciate ang calmness nito. Taliwas sa unang encounter nila. Maya-maya ay napapiksi si Jessie nang umalog ang eroplano. Napahawak siya sa kamay ni Abel na nakapatong sa armrest ng couch. Relax, we're taking off. Ani Abel. Ginagapa ang kanyang kamay. Hindi po ako nakasuot ng seatbelt. Anya na kinakabahan. Don't move. Anito at bigla siyang nilapitan. Natigilan siya at nagpigil pa ng hininga nang ikabit ni Abel ang kanyang seatbelt. Sobrang lapit ng mukha nito sa kanyang mukha kaya bigla naguramentado ang kanyang puso. Are you scared, Jessie? Tanong ni Abel matapos maikabit ang kanyang seatbelt pero tinitigan pa siya sa mukha. Medyo. Matagal na kasi nung huling sakay ko ng eroplano. Anya na naiilang. Umupo rin ng maayos ang binata. Don't worry. This plane is designed for private flights, so you can feel at home. Later, you can explore the amenities. We have a private cabin here, a kitchen and a dining area. Anito, may sariling room din ba ako matutulugan? We will share in one room, but of course, with separate beds. Ginupo siya ng kaba, ngunit kalaunan ay naghari ang pagkasabik sa kanyang puso. Pumikit siya nang magsimulang umangat ang eroplano. Nang payapa na ang lipad ng eroplano ay nagtanggal na ng seatbelt si Jessie. Nauna nang tumayo si Abel. Let's go to the dining area, Jessie. Yaya nito. Tumayo naman siya at sumunod sa binata. May minibar ka rin pala rito at maraming wine. Anya habang nakangiti. Una niyang nilapitan ang munting wine cellar sa tabi ng bar counter. Do you like to try the vintage wine? Tanong nito. Kinuha ang bote ng wine sa unang shelf ng cellar. Sure, pero mahal yan. Yes, but you can try it. Binuksan na ni Abel ang bote at humingi ng 2 kopita sa lalaking staff. Napasinghap si Jessie nang maamoy ang wine. I think the wine is 50 years old. I could smell the citrus and raspberries. Anya. Your guess is close. The wine is made in the 1980s.
Its price is $20,000. My great-grandfather made this wine before he built his own winery in Spain. My grandfather saved the last 10 gallons of wine and stored it in an antique wine bottle he bought at an auction. Wow, that's expensive. Isang baso niyan ay makakabili na ng lupa't bahay sa Pilipinas. Mahina siyang tumawa. Nagsali na ng wine sa 2 kopita si Abel at ibinigay sa kanya ang isa. We should value every drop of this wine, Jessie. It's the last bottle from my collection. Anito. Napalunok siya ng laway at nag-aalangang sumimsim ng serbesa. Can I save this wine na lang? Amis niyang tanong. Napailing si Abel at tipid ng humiti. Bahala ka. If you want cheaper wine, I recommend this one. Anito, inilabas ang isa pang wine na halatang antik din ng bote. It's only $6,000. Napaubo siya bigla. Lang? Bigla rin siyang natawa. Sandali lang, boss. Hindi ako malalasing sa wine, pero sa presyo, oo. Baka may mas mura ka pa riyan, mga nasa $50. Wala akong wine collection na below $1,000. $1,000 is almost 60,000 pesos na. Magtubig na lang ako, sir. Inisang lagok niya ang laman ng kanyang kopita. But you make wines. Bakit hindi ka gumawa para sa sarili mo? Malapad siyang umiti at lumukulok sa stool chair. Actually, I made my signature wine recipe when I was in college. Pasado na yun kay Papa pero ginawa ko lang yun para inumin ko. What wine? Umupo rin ito sa kanyang tabi. Gawa lang sa strawberries ang wine na yun with mint. And I used sugarcane extract as a sweetener. Gusto ko kasi yung may kurot ng mint sa iniinom mo kinakain ko. I want to try your wine. May dala ka ba nun? Nasa luggage ko pero 6 bottles lang. Pagdating ng Pilipinas na ako gagawa ng bago. Bibilhin ko ang isa. Sige, pero nagugutom na ako. May food na ba? Anya pagkuwan. Nagluluto pa lang po for dinner ang chef, ma'am. Tugon naman ng lalaking staff na nag-a-assist sa kanila. Sige, wait ko na lang. Maya-maya'y lumipat na sila ni Abel sa dining table. Nag-serve na rin kasi ng appetizers ang staff. Pagkatapos ng hapunan ay naunang pumasok ng kwarto si Jessie dala ang maliit niyang maleta. Hiwalay naman ang tulugan nila ni Abel at kurtina lamang ang harang. Pumasok siya ng banyo dala ang bihisang damit. Teka, wala akong underwear. Bulalas niya nang maalala na naiwan ang kanyang underwear sa couch. Paglabas niya ay nadatnan niya si Abel na nakaupo sa couch. Hawak ang itim niyang bra. Dagli niya itong nilapitan at inagaw sa kamay nito ang bra. Bakit mo hinahawakan to, sir? Balis ang tanong niya. Kinuha na rin ang kanyang panty na naupuan ni Abel ang kalahati. I didn't mean it. Hindi ko napansin yan kanina kaya naupuan ko. Anito, uminit tuloy ang pakiramdam niya sa mukha dahil sa hiya. Sorry, nakalimutan ko kasi ang undies ko at akala ko yung naisama sa damit ko. Maliligo kasi ako. It's okay. Nabaling ang tingin nito sa papeles na inilabas nito mula sa handbag. Pumasok naman siya ng banyo at naligo. Sa halos isang araw na biyahe ay kain-tulog lamang ang ginawa ni Jessie. Hapon na sa Pilipinas pagdating nila. Saan ka pala titira rito sa Maynila, Jessie? Tanong ni Abel habang pababa sila ng hagdanan. May bahay ang mama ko sa Laguna at doon ako titira. Anya. So, you know that our vineyard is in Calamba, Laguna? I know. At naroon din ang bagong winery kung saan ako magtatrabaho. Nasabi yun sa akin ni Sir Lorca nung binisita niya sa ospital si Papa. Okay. I will stay in Laguna too to monitor your work on your late father's unfinished job. Hindi ka ba magtatagal dito sa Pilipinas? No. I usually visit here every 3 months. But I'm staying in the main office in Quezon City. Sino palang namamahala ng winery sa Laguna? Madalas doon si Daddy at si Kane. Naroon din kasi ang distillery under my mom's company. Magkabukod lang ang facility ng winery kasi originally, Dad started with only wines and other beverages. I see. Na-master ko na rin ang trabaho sa distillery kasi meron na rin yun sa California branch ng kumpanya nyo. So, wala ka nang balak ma-reassign sa California? Pagkuwan ay tanong nito. Depende sa sitwasyon, sir. You will work for me, so you can still work in the California branch. Nakangiting tinitigan niya sa muka ang CEO. Saka lang niya napansin na ito ang nagbitbit ng kanyang maleta. Ay, sir, bakit ikaw nagdala ng maleta ko? Bulalas niya at napahinto. It's okay. Maliit lang naman ang maleta mo at magaan din tong maleta ko. Anito. Salamat po pala. Malapad siyang umiti. Nang makarating sa nakaabang na kotseng itim ay pinagbuksan pa ni Abel ng pinto sa backseat si Jessie. Nauna na siyang lumulan.
Naisakay naman sa isa pang kotse ang ibang bagahe nila. Malayo ang Laguna. Magstay ka muna sa bahay namin, Jessie. Sabay na tayong bibiyahe papuntang Laguna bukas. Ani Abel nang makaupo na rin sa kanyang tabi. Nagmaniobra na rin ang kotse ang driver. Sige, pero okay lang kaya sa parents mo na makituloy ako sa bahay niyo? Of course, kilala ka naman ni Daddy. And my mom is approachable. Mabunganga nga lang. Bigla siyang natawa. Karamihan naman ata sa nanay ay mabunganga. Siguro makukulit kayong mga anak kaya nag-iingay ang mommy niyo. Usually, my dad is the reason why mom nags all the time. Talaga? Bakit? May kapilyuhan din kasi si Daddy at paborito niyang asalin si mommy. Pero kahit ganun sila, never silang nag-away dahil sa misunderstanding. My dad always finds ways to talk to mom and solve the problem without pressure. Tumabang ang kanyang ngiti nang maalala ang kanyang pamilya. I wish I could reach this age with a complete family. Anya sa malamig na tinig. Not all are blessed to have a happy and complete family. But it's not too late to find your family by heart. Hindi lang naman sa bloodline matatagpuan ng pamilya. Napatitig siya sa binata at otomatikong napawi ang kanyang lungkot. Thanks for the inspiring words, sir. Nasanay kasi ako na papa ko lang ang kasama ko at karamay sa buhay. Naging mailap din ako sa ibang tao kasi nag-focus ako sa pag-aaral at gustong masundan ng yapak ni papa. I found happiness in making wine. You also deserve happiness in other aspects of life, Jessie. You need friends too. My father is my only best friend. Pero nararamdaman ko na magiging mabuti ka rin kaibigan, sir. Since kinakausap mo ako na labas sa trabaho, pakiramdam ko ay nakatagpo ako ng bagong kaibigan. Anya, hindi na inalisan ng tingin ng CEO. If you want me to be your friend, just call me Abel. Anito, sinipat siya pero seryoso. Tumabang ang kanyang ngiti. Okay lang bang tawagin kitang Abel? Of course. Tinatawag mo nga sa pangalan niya ang kapatid ko, samantalang boss mo rin siya. Natawa siya. Kasi nakilala ko si Kay na katulad ko nag-aaral about wines. Nag-aral din siya ng enology eh. Yes, but he turned his interest into car racing. Ay, bakit? Kumibit balikat ang binata, hindi na kumibo. Dahil sa traffic ay 6:00 ng hapon na silang nakarating sa bahay ni na Abel. Nahihiya pang pumasok si Jessie pero ang daddy mismo nito ang sumalubong sa kanya. Welcome home, Jessie. Nakangiting bati ni Lorcan, ang daddy ni Abel. Salamat, sir. Isinama lang po ako rito ni Abel kasi magagabi na at malayo ang Laguna. Anya habang kasabay sa paglalakad ng Ginoo. No worries. Abel told me about you. Naipasok na ni Abel ang kanyang maleta sa salas ng 3 palapag na bahay. Sinalubong din sila ni Amber, ang ina ni Abel. Huwag kang mailang, Jessie. Feel at home. Anang ginang matapos siyang kamayan. Salamat po, ma'am. Abel, ihatid mo na muna si Jessie sa guest room na makapagpahinga siya. Pagkawan ay utos ng ginang sa anak. Yes, mom. Ani Abel, binitbit ulit ang kanyang maleta. Let's go, Jessie. Yaya nito pagkawan. Sumunod naman siya sa binata. Nasa 2nd floor ang guest room. Pwede ko bang dalhin dito ang isang maleta kong malaki, Abel? Naroon kasing ibang importanteng gamit ko at may 2 bote ng wine ako ron. Anya nang makapasok ng kwarto. Sige, papakuha ko sa driver. Anito at lumabas. Nagbihis na siya ng bulaklaking square pants at pink blouse. Maya-maya ay bumalik si Abel bitbit ang kanyang maleta. Dalhin mo sa dining ang wine mo para matikman namin, Jessie. Nagpapahanda na ng dinner si mommy. Anito. Sige, susunod na ako. Anya. Muli ring lumabas ang binata. Excited namang inilabas ni Jessie ang bote ng wine mula sa maleta. Yun ang unang wine na nagawa niya at initials niya ang ginamit na pangalan. Pagkawan ay lumabas na siya at nagtungo sa malawak na dining area ng mansyon. Sit here, Jessie. Ani Abel. Pinaghila pa siya ng silya. Thanks. Anya at umupo. Inilapag niya sa lamesa ang bote ng wine. Is that your signature wine, Jessie? Tanong naman ni Lorcan, nakatabi ni Amber sa tapat nila ni Abel. Yes, sir. 3 years ago ko pa nagawa tong wine at limited lang. Anya. Let's try that. Binuksan na niya ang bote ng wine at isa-isang sinalinan ang kanilang mga kopita. Dumating na rin ang nakababatang kapatid ni Abel na babae. Dalaga na ito at sumunod ang bunsong lalaki. Umupo na rin sa harap ng lamesa ang dalawa. The wine smells sweet with the cooling sensation. Komenta ni Amber nang matikman ng wine. Nilagyan ko po yan ng mint. Anya.
You should sell this wine recipe, Jessie. Sabi naman ni Abel. Kaso baka hindi mabenta kasi hindi lahat ng adults ay mahilig sa strawberries. Ang target market kasi ng wine na yan ay young adults and teens. In our company, no brand will be left behind. Trust me. Napatitig siya sa nakangiting mukha ng binata at bigla na lamang sumikdo ang kanyang puso. Madalas niya yung maramdaman ngunit binabaliwala niya at napagtanto niya na may espesyal siyang nararamdaman kay Abel. Kung bibilhin mo ba ang wine ko, magiging partner na kita, Abel? Pagguman ay tanong niya. Yes, and your name will remain in your brand. I will promote this to your target markets. At once natapos mo ang unfinished wine brand ng tatay mo, makikredit din yun sa pangalan nyo. Nasipat din niya si Lorca na nakangiti, sumasang-ayon kay Abel. Nabuhayan siya ng pag-asa na sa winemaking siya yayaman. Sige, payag ako, pero gusto ko rin magkaroon ng international distribution ng brand ko. Pwede ba? Anya pagguwan. Oo naman, pero syempre under ka lang sa akin. Anong ibig mong sabihin, Abel? Namimilog ang mga matang tumitig na naman siya sa binata. I mean, you will be my exclusive enology. I handle certain wine and spirit brands exclusively under my name. Ayaw kasi ni Daddy na mag-away kaming magkakapatid sa lahat ng brands. So, he let us choose those brands to handle. Malapad siyang umiti pero hindi nakaimik dahil sa pagkasabik. That's a territorial decision, son. Baka magalit niyan si Kane dahil sa'yo lang magtatrabaho ang mahusay na enologist. Sabad naman ni Lorcan. Kane himself is an enologist, so he doesn't need Jessie. Depensa ni Abel. But your brother is heading the wrong path, anak. Apila ni Amber. Kane just needs motivation to pursue his career, Mom. Naimpluwensyahan lang siya ng barkada at masyado niyo siyang naspoil. Biglang tumahimik ang parents ni Abel. Baka sa mga mukha ang guilt. Naramdaman kaagad ni Jessie na mas mature nga si Abel at dedicated sa trabaho nito kumpara kay Kane. Pero mas gusto niya ang personality ni Abel, gentle na may pagka-possessive. Bakit hindi ka kumakain, Jessie? Maya-maya ipukaw ni Abel sa dalaga na tulala. Napapiksi pa siya sa pagkagulat. May iniisip lang ako. Anya, ginalaw rin ang kanyang pagkain. Kinabukasan na ng umaga bumiyahe papuntang Laguna si Jessie kasama si Abel, lula ng kotse nito. Hinatid siya nito sa bahay ng kanyang ina. Sa Monday ka na mag-start ng trabaho sa winery, Jessie. Take some rest while adjusting yourself to your new environment. Ani Abel habang tinutulungan siyang maibaba ang kanyang mga bagahe. Salamat, Abel. Anya. Alam mo na ba ang winery namin? Alam ko na ang address. Okay. Maya-maya ay lumabas na ng bahay ang kanyang ina kasunod ang kapatid niyang lalaki. Jessie, anak, ikaw na ba yan? Nasasabik na tanong ni Susie, ang kanyang ina. Lumapit na ito sa gate at binuksan. Opo, ma. Anya namang iyak-iyak din. Sinugod na siya ng ginang at mahigpit na niyakap. Miss na kita, anak. Sorry, hindi mo lang ako nabigyan ng chance na mabisita ka. Bukod sa malayo ang Amerika, hindi rin ako pinayagan ng asawa ko na mag-abroad. Anitong lumuluha. Ayos lang po, ma. Kahit papano ay nakakapag-usap naman tayo sa social media. Lumapit din ang kanyang kapatid. Ikinagagala kitang makita ulit, ate. Ani Jonathan. Niyakap din niya ang kapatid. Ang laki mo na. Pastit ka pa nung umalis ako rito. Anya. Pagkuhan ay pinakilala niya si Abel sa kanyang ina at kapatid. Niyaya ito ng ginang na pumasok ng bahay pero tumanggi ang binata. Nagpaalam na rin ito dahil umano'y may meeting pa. Ikaw pa lang pumalit sa trabaho ng tatay mo, anak. Ani Susie nang makapasok sila ng bahay. Si Jonathan na ang naghakot ng kanyang mga gamit. Opo, nangako kasi ang boss ni Papa na tutulungan niya ako na makapagtrabaho sa kumpanya nila. Anya, ang bait talaga ng mga gerero, ano? Mababait po talaga sila. Siya nga pala, ma. Dala ko ang abon ni Papa. Saan ko po siya pwedeng ilagay? Anya paggawan. Doon na lang sa altar sa second floor. Inasikaso na nila ang kanyang mga bagahe. 5 araw lamang nagpahinga si Jessie at Lunes ng umaga ay nagtungo na siya sa G&L Winery. Malayo yun sa bayan kaya nagpahatid siya kay Jonathan lula ng motorsiklo nito. Good morning, ma'am. Bati ng gwardya na humarang sa kanya sa gate. Hello, I'm Jessie Barcelo, bagong enologist ng G&L Winery. Pakilala niya. Pinakita rin niya rito ang kanyang company ID pero galing pa sa US. Sige po, pasok na kayo. Salamat. Excited siyang pumasok ng gate.
Pagdating ng winery building ay namataan niya si Abel na kalalabas lamang ng gusali. "Good morning, sir." Nakangiting bati niya sa boss habang siya'y papalapit dito. Nabaling ang atensyon nito sa kanya, pero tila hindi maganda ang mood nito. Madilim ang aura. Lalong pinadilim ng suot nitong itim na long sleeve shirt at itim ding jogging pants. "Jessie, you're too early." Anito, nakakunot pa ang noo. "Mas maganda ng maaga kaysa late, sir." Anya. Sinuyo din siya nito ng tingin. Nakasuot lang kasi siya ng abuhing leggings at pulang blouse. May dala naman siyang white lab coat pero nasa kanyang shoulder bag na malaki. "Bago ka magtrabaho sa laboratory, papacheck ko muna sa yung grapes. Sabi kasi ng farmer, nalinis na nila ang mga bunga at ready for harvest na." Anito pagkuwan. Sige, check ko mamaya, sir. Gusto ko munang ma-explore ang winery. Pwede ba?" "Sure, come with me." Sumunod siya rito papasok ng winery building na 2 palapag pero malawak. "After natin dito, mauna ka na sa vineyard, Jessie. Maliligo pa kasi ako." Ani Abel habang papasok sila ng laboratory. "Ay, hindi ka pa pala naligo, sir?" Amis niyang saad. Bigla itong huminto at humarap sa kanya. Nagulat siya at hindi nakahinto kaya bumalya siya sa katawan nito. Maagap naman ang kamay ni Abel sa paghapit sa kanyang baywang. Napalakas ang hatak nito sa kanya kaya aksidenteng naghinang ang kanilang mga labi. Sorry, nagulat ako." Anya sabay atras. Bigla na lamang naghuramentado ang kanyang puso. Napailing ang binata. "It isn't an accident, right?" Alin ang hindi aksidente, sir?" Namilog pa ang kanyang mga mata. "The kiss. I'm taller than you, but you managed to reach my lips." Bigla siyang natawa. "So iniisip mo na sinadya akong halikan ka? Ikaw kaya itong bigla na lang huminto at humarap sa akin." "Bakit kasi nakatingala ka sa akin, Jessie?" "Natural titingalain talaga kita kasi mas matangkad ka. Ikaw nga itong nakayuko kaya nagpantay ang mga labi natin." Nagtaas na siya ng tinig. "I just about to stare at your face." Maya-maya ay kapwa sila natikilan nang mapagtanto na wala namang mali. "I'm sorry. I just felt annoyed when you sounded mocking me because I hadn't taken a bath yet." Maya-maya ay sabi ni Abel, kalmado na. "Oh, big deal pala yun, sir." "Yeah, at naiirita ako sa pagtawag mo sa akin na sir. You used to call me by my name, right?" Nasa trabaho na ako, so dapat lang natawagin kitang sir. Saka natatawag kita sa name mo nung nasa US kasi di naman uso doon tumawag ng sir at ma'am kahit pa sa boss. Napabuga ito ng hangin. "Okay, enough with this nonsense argument. Kinulang ako ng tulog dahil dumating si Ken kagabi rito at nagpo-party." Anito pagkuwan. "Narito si Kane?" Excited niyang saad. Tumalim bigla ang titig sa kanya ni Abel. "You seem so excited to see Ken, huh?" Tumikwas pa ang isang kilay nito. Kasi matagal na nang huling pagkikita namin ni Kane." "Are you too close?" "Hindi naman. Mahaba-haba lang yung moment namin nung nagkita kami at nakakwentuhan ko siya about wines. Baka nga hindi na niya ako maalala." "Ken has a sharp memory. Of course, he can still remember you." Tumalikod na ito at iginiya siya papasok sa storage room. Pinakita rin ni Abel ang ibang pasilidad ng winery. Pagkatapos ay hinatid siya nito sa vineyard. "Dito ka muna, Jessie. Babalik ka agad ako pagkatapos kong maligo." Paalam ni Abel nang iwan siya nito sa lalaking caretaker ng farm. "Okay, kakain muna ako ng ubas." Anya na nakangiti. Tipid ring ngumiti ang binata habang paalis. Muli tuloy sumikdo ang kanyang puso. Napagtanto niya na may malalim na nga siyang nararamdaman sa CEO. Nabusog na sa grape si Jessie dahil halos 2 oras siyang naghintay kay Abel. Nadatnan siya nito na nakaupo sa lilim ng grapevines. "Ang tagal mo, boss. Nalasing na ako kakakain ng grapes dito." Anya sabay subo ng isang butil ng grape. "Tumawag kasi si Daddy at may binigay na instruction tungkol sa bagong rules ng wine distribution." Anito habang palapit sa kanya. Nakasuot na ito ng abuhing denim pants at puting t-shirt na sinapawan ng itim na leather jacket. Tumayo na siya. "Natikman ko na lahat ng variety ng grapes. Ang hindi pa pwedeng ma-harvest ay ang Red Cardinal. Maybe next month pwede na yon." Anya. "Ano naman yung kinakain mo?" Tanong nito. Sinilip ang laman ng kanyang palad. "It's a Brazilian hybrid, isang variety na ginawa para sa tropical climate." Anya. Ipinakita rin ang 3 butil ng grapes na hawak niya. "Hindi ko pa natikman yan. Masarap ba?" "Oo naman. Halos 1 kilo na nga atang nakain ko eh." Humagikik pa siya.
Patikim ako niyan. Pinunasan niya ng damit ang isang botol ng grape at iniumang sa bibig ng binata. Isinubo rin nito ang prutas at diretso ang titig sa kanyang mga mata habang umunguya. It's sweet. May konting asim pero maganda ang blend. Juicy and bit crunchy. Anito. Parang ikaw, Mr. CEO. Malapad siyang umiti. What do you mean, Jessie? Bahagyang kumunot ang noon nito. Muli niya itong sinubuan ng ubas. Your personality is like these grapes. The sweetness is hidden in the blended flavors. And you need to consume it all first before identifying the real characteristics. Sa unang encounter ko sa'yo ay una ko napansin ang coldness mo. But as I spend more time with you, I can see your true nature. Iiling-iling nang umiti ang binata. I misjudged you at first too. But when we were closer, I realized you have an interesting personality that spices my sometimes bland life. Balta rin ito na nag-trigger sa kilig ng dalaga. Teka, ang cheesy mo na rin, boss ha? Anya sabay tawa. You started this, Jessie. Pumitas ng malaking bunga ng grape si Abel at pinunasan ang damit nito. Try this one and explain the taste. Anito, pagkuha ay isinubo sa kanya ang prutas. Hindi siya nakapaghanda kaya kalahati ng ubas lamang ang kanyang nakagat. Hahawakan sana niya ang kalahati ngunit natigilan siya nang itulak yun ng bibig ni Abel. Naglapat tuloy ang kanilang mga labi. Sorry, I held your arm and there's a grape on my other hand. So I used my mouth to push the grape into your mouth. Sabi nito, nagpaliwanag na. Nalunok bigla ni Jessie ang ubas dahil sa pagwawala ng kanyang puso. So, the kiss isn't an accident? Amuse niyang untag, maitago lang ang kilig. No, I mean, yes. Ano? Ang gulo mo, boss? Tumawa siya ng pagak. Fine, I meant it. Pero wala lang akong choice kasi may hawak akong grapes at nahawakan kita sa braso. Akala ko kasi ay mahuhulog ang ubas na isinubo ko sa'yo. Palusot nito pero halata ang pamumula ng muka. Asus? Obvious naman may something na sa feelings mo, sir. Okay, stop it. Let's go. Anito pagkuwan, nagpatiunan ng naglakad. Nakangiting sumunod naman si Jessie dito. Oo nga pala, buti hindi kayo nahirapan makapag-farming ng grapes dito. Di ba sobrang mainit sa Pilipinas? Usisa niya habang naglalakad sila. May challenge sa simula, pero nasa upland naman tayo kaya medyo mas malamig kaysa sa lowland. Sinabayan lang namin ng tamang variety at alaga. Kaya yan, nagbunga rin ng pagtsatsaga. Malaking tulong din na may mga eksperto tayo rito sa pagtatanim ng ubas. Noong una, nagdala rin kami ng mga eksperto sa grapes mula sa California at Spain para turuan ng mga tao rito. Ang galing naman. Mas mainam nga yun kaysa aangkat pa ng grapes o sa ibang bansa magtayo ng winery. Malaking tulong din to sa mga kababayan natin na nabigyan niyo ng trabaho. Right. That's actually part of my dad's goal, to give more jobs. Kaya blessed kayo eh. Kwento pala ng daddy mo since nagbinata ka. Nakitaan ka na niya ng interes sa business, Abel. Totoo bang 16 ka pa lang ay natuto ka ng mag-manage ng isang company brand ninyo? Ani Jessie habang namimita sila ni Abel ng grapes na maliliit. Tumango ito. Yes, since bata ako, palagi na ako sumasama kay daddy sa office. School, office at bahay lang ang destinasyon ko. I don't even have friends in school. Anito. But you're an achiever. Ganoon ata mga genius. Mas gustong mapag-isa. Introvert ka, no? I can't deny that. Pero mabilis lang ako mag-adjust sa mga taong nakakasama ko. Piling tao nga lang. I don't invest too much effort in people who can't make me feel comfortable. What about me? Mukhang hindi ka naman nababagot sa akin kahit madaldal ako. Perhaps because your company needs me. Humarap sa kanya ang binata. At first, I only saw you as an employee, Jessie. But since we had more time to talk, I felt you were someone important. I mean, I'm more productive while working with you. Bukod sa marami akong natutuhan sa iyo about wines, your positive energy is contagious. I absorbed it instantly. Lumapad ang kanyang ngiti at hindi naikubli ang kilig. Nang pumihit siya paharap kay Abel ay lalong naghurumentado ang kanyang puso, lalo nang magtama ang mga titig nila. Unti-unti ring lumalapit ang mukha nito sa kanyang muka. Kung kailan maglalapit na ang kanilang mga labi, ay may sasakyang humarurot patungo sa kanila. What the hell? Gigil na sigaw ni Abel nang mapaliguan sila ng alikabok. Napaubo naman si Jessie.
Nagulat siya nang yakapin siya ni Abel. Tinakpan pa ng jacket nito ang kanyang ulo. Sino yun, Abel? Tanong niya. That's Kane. He used his sports car. Nito. Nang maglaho ang alikabok ay dumistansya rin siya sa binata. Naglakad sila patungong dulo ng vineyard na merong kalsada. Hey brother! Tawag ni Kane na kabababa lang ng pulang sports car. Nakasuot ito ng itim na jacket at itim ding jogging pants. What are you doing, Kane? Alam mong bukas na ang harvest ng grapes, ginugulo mo ang lupa. Sermon ni Abel sa kapatid. Tuluyang lumapit sa kanila si Kane. Mas matangkad ito kay Abel. Mas gwapo pero halatang pilyo. Otomatikong nabaling ang tingin nito kay Jessie. Wait, you look familiar. Ani Kane, nilupitan pa si Jessie. I'm Jessie Barcelo, bagong enologist ng winery nyo. Nanggaling ako sa California. Pakilala niya. Malapad nang umiti si Kane. Yes, I remember you. Ikaw ang anak ni Sir Alonzo Barcelo, right? Oo, mabuti kilala mo pa ako. Ngumiti na siya at biglang nasabik. Wow, we finally meet again. You're a grown woman now. Beautiful. And I'm sure you're as sweet as a wine. Napakislot siya nang hawakan ni Kane ang kanyang kanang kamay at ginawa rin ng halik sa likod. Pero lalo siyang nagulat nang iwaksi ni Abel ang kamay ni Kane. Enough, Kane. Stop fooling around and get yourself back on the business track. Once you ignore your duties, you will lose your inheritance. Pananakot ni Abel sa kapatid. Napabuga naman ng hangin si Kane. Fine. Dad called me and he said I need to focus on winemaking. At nabanggit din niya na makakasama ko sa trabaho ang enologist mula California. Si Jessie ba yung tinutukoy ni Dad? Nagkatitigan naman sila ni Abel. Nangunot na ang noon ng binata at muling pinukol ng mahayap na tingin si Kane. Jessie works for me. She will be busy finishing her late father's work. Pagkawan ay ani Abel. We will work in the same laboratory, so I will have a chance to have her as my mentor. Sinabi ko na kay Daddy na babalik lang ako sa winery kung may makakasama akong magaling na wine scientist. Fine, pero kapag busy si Jessie, hindi mo siya pwedeng abalahin. Naintindihan mo, Kane? Yes, bro. And don't act possessive. Hindi bagay. Ani Kane sabay tapik sa balikat ni Abel. Aalis na ako. Maliligo muna ako bago magtrabaho. See you later, Jessie. Anito, kumindot pa sa dalaga bago lumisan. Pagkatapos malibot ang vineyard ay bumalik na sa laboratory si Jessie kasama si Abel. May staff na rin nagtatrabaho roon at pinakilala siya ng CEO sa mga ito. Dala mo bang recipe ng wine ng tatay mo, Jessie? Tanong ni Abel nang makaharap na sila sa pahabang stainless na lamesa. Nakita ko ng recipe pero nung sinubukan ko may kulang pa rin. Hindi ko nakuha ang lasa ng timpla ni Papa. Anya. Pero maa-identify mo pa ba ang kulang ng sangkap? Oo. Once ginamitan ko ng formula to identify each ingredient for the sample mixture, madali ko na lang malalaman kung ano pa ang ibang ginamit. I just need more time. Okay, but don't overwork. Next week pa papasok ang ibang staff kasi hinihintay ang harvest ng grapes. So wala masyadong production ng wine. Sasamahan kita rito hanggang Friday bago ako pumuntang Maynila. So pwede kitang maging assistant? Anya na nakangiti. Sure, no problem. Wala pala akong dalang tubig na inumin. Pwede mo ba akong kuhaan ng tubig, boss? Tipid na ngumiti ang binata, pero hindi naman umangal. You're my boss now. Anito at lumabas. Sinimulan naman niya ang trabaho na may ngiti sa mga labi. Pagbalik ni Abel ay may dala na itong serving tray na may kargang pitcher at baso. May hamburgers pa. Bakit may hamburger, boss? Amuse niyang tanong. Baka nagugutom ka kaya nagluto ako ng hamburger. Anito, inilapag sa lamesa ang tray ng pagkain. Nag-effort ka pa talaga ha? Kaya pala natagalan ka. Saan ka naman nagluto? May kantin dito at nakita ko si Kina nagluluto ng hamburger. Kaya pinagluto na rin kita. Busog pa ako sa grapes. Mamaya ka na lang kumain kapag nagutom ka na. Teka, dito ka ba natutulog? Oo, may villa kami malapit dito. Kung gusto mo magstayin dito, maraming vacant room sa villa. Okay lang ba kung every weekend ako uuwi? Oo naman. Sige, kakausapin ko muna si Mama. Kumusta pala nanay mo, Jessie? Pagkuha na yung usisa ng binata. Nakaschedule ng operasyon ni Mama sa colon next week. Lumalaki kasi ang bukol niya sa bituka. Malungkot niyang tugon.
Do you have money for the operation? May budget ako para sa operasyon ni Mama. Hindi ko pa nagagalaw ang pinagbentahan ng bahay namin sa California. Naibenta mo pala ang bahay niyo? Oo, kasi yun ang gusto ni Papa. Gusto niyang mag-for good ako rito once na wala siya. Okay, pero para hindi kayo mahirapan, i-refer ko kayo sa tita kong doktor. Salamat, Abel, pero may utang pa ako sa'yo. We had a deal, right? Once natapos mo ang 3 wine brand na hindi natapos ng tatay mo, wala ka ng utang. At saka, bibilhin ko ang strawberry wine mo. You will be one of our business partners. You can afford the best medical treatment for your mother. Nakangiting tinitigan niya sa gwapo nitong mukha si Abel at napagtanto niya na nahuhulog na nga ang loob niya rito. Thank you, Abel. Tama si Papa. Mababait ang anak ni Sir Lorcan. Anya. Wait, are you referring to Kane or me? Naniningkit ang mga matang usig nito sa kanya. Mahina siyang tumawa. Ikaw pa lang ang masasabi ko na mas kilala ko kasi saglit ko lang naman nakasama si Kane noon at malamang ay malaki na ang pinagbago niya. But you looked excited when you saw Kane. Kasi ang tagal din naming hindi nagkita ulit. Hindi na umimik ang binata. Nagsaling ito ng tubig sa baso at inabot sa kanya. Kinuha naman niya yun at marahang sinimsim. Maya-maya ay dumating si Kane. May suot ng white lab coat. Kumistod si Jessie nang akbayan siya ng binata. Let's start working, Jessie. I will be your assistant. Ani Kane. Hindi siya nakaimik nang hilahin ni Abel si Kane palayo sa kanya. Mind your unfinished works, Kane. Ako ang assistant ni Jessie dahil komplikado ang trabaho niya ngayon. Anito. Wait, kailan ka pa nagka-interest magtrabaho rito sa lab, Abel? Maging assistant pa talaga ng enologist? I'm just helping Jessie. Saka ka na makialam sa trabaho niya once natapos na niya ang naiwang trabaho ng tatay niya. Alright, I will not bother you too. Tumalikod na si Kane at lumipat sa kabilang na mesa. Hindi naman maalis ang ngiti sa mga labi ni Jessie habang abala sa trabaho. Iginiit niya na ang pagsiselos ni Abel sa kapatid ay may malalim na kahulugan. Nag-assume siya na nagugustuhan na siya nito. Just tell me what you need, Jessie. Ani Abel nang balikan siya nito. Meron ba tayong fresh basil leaves dito, Abel? Wala, pero may mabibili naman yun sa supermarket. Alam ko na kung anong kulang sa recipe ni Papa. He put basil as aromatic and added savory. Are you sure? Yes, I am. Okay, magpapabili ako ng fresh basil leaves. Maya-maya ay may kausap na sa cellphone si Abel. Nagpabili ng basil. Pagkatapos ay nag-focus ito sa pananood sa kanyang ginagawa. You have an incredible sense of smell and taste, Jessie. How could you identify things just by smelling and tasting them? Anito na puno ng paghanga. Inaral ko kasi lahat ng herbs, fruits, chemicals at ibang ginagamit sa paggawa ng wine. Pero bata pa ako ay gawain ko na talagang alamin ng isang bagay sa pamamagitan ng amoy at lasa. Can you recognize me by my scent? Napangiti siya. Of course. Every human being has a signature body scent. You're not wearing perfume, but I could sense the mint and lemon from the bath soap you used. Anya, sabay lapit sa binata. Sininghot niya ang braso nito. Nang tumayo siya ng tuwid ay saktong yumuko si Abel at panandali ang naghinang ang kanilang mga labi. Nagulat pa sila pareho, pero nanatiling magkalapit sa isa't isa at nagkatitigan. Even your breath smells a combination of lemon and ginger with honey. Pabulong niyang wika habang nakababa ang titig sa mapupulang mga labi ng binata. You're right. Uminom ako ng lemon and ginger tea with honey. Anito, pabulong din. And your lips taste sweet. Amis nitong dagdag. Napangiti na. Ngumiti rin siya ngunit umaapela ang nagwawala niyang puso kaya dumistansya siya sa binata. Siyempre, tinikman ko ang ginagawa kong wine. Anya. Amoy ubas din ang hininga mo. Sabi pa nito sabay tawa. Natawa rin si Jessie, ngunit may halong kilig dahil sa buhay na buhay ang tawa ng kanyang boss. Madalas kasi ay pilit ang tawa nito. Your laugh sounds sexy, boss. What does that mean, ha? Usig niya rito. Pati ba pagtawa ko ay kailangan may meaning, Jessie? Amused nitong saan. Kasi ngayon ko lang narinig ang ganyan tawa mo na para bang ang gaan. Maybe because I'm happy and stress-free. Talaga? Kanina lang ang pangit ng mood mo. Ang aga-akin, songitan mo ko. Na-high blood kasi ako kay Kane. Bigla siyang natawa sabay sipat kay Kane na busy sa pagsasalin ng kemikal.
Para pala kayong tubig at langis ni Kane, hindi magkasundo. Ramdam kong inis mo sa kanya kanina pa eh. Anya, ibinalik din ng atensyon sa hinahalo niyang kemikal. Hindi naman kami magkagalit ni Kane. I'm just mad at him since he ignored my parents for car racing. Nakarating na siya sa Los Angeles at Toronto kakasali sa competition. Eh, nananalo naman ba siya? Sa Toronto pa lang siya nanalo. Muli niyang sinipat si Kane. Maya-maya ay hinawakan ni Abel ang kanyang baba at ibinalik ang kanyang atensyon sa trabaho. Natawa tuloy siya pero hindi maitago ang kilig. Bakit, boss? Amused niyang tanong. Stop glancing at my brother. Ako ang kasama mo. Mag-focus ka sa akin. Anito, may katigasan ng tinig. Tumawa siya ng pagak. Bakit ako mag-focus sa'yo? Assistant kita. Ang sabihin mo, mag-focus ako sa trabaho ko. Pagtatama niya. That's what I meant. Ano bang sinabi ko? Maang nito. Sabi mo, mag-focus ako sa'yo eh. I didn't mean that. Humagalpak siya ng tawa. Ewan ko sa'yo, boss. Pakiabot na lang ng maliit na test tube. Anya, paggawa ni inutusan ng CEO. Tumalima naman ito. Bago lumubog ang araw ay natapos na ni Jessie ang wine na isa sa recipe ng tatay nito. Sinamahan pa rin ito ni Abel sa laboratory. Hindi dahil kailangan nito ng assistant, kundi dahil nag-e-enjoy siyang kasama to. How's the taste, Abel? Tanong ni Jessie matapos ipatikim sa kanya ang finished product. You did it, Jessie. Nakuha mo ng timpla ng tatay mo. Eksaheradong hatol niya. Napalundag sa tuwa ang dalaga at biglang napayakap sa kanya. Thank God. Salamat din, Abel. Mangiyak-ngiyak nitong saad. Natitigil lang niyakap din niya ito. Bigla kasing sumikdo ang kanyang puso. I know you can do it, Jessie. Anya pagkuwan. Dalawa na lang ang tatapusin ko at alam ko na ang missing ingredients ng isa. Lumayo rin ito sa kanya. Bakit pala nasira ang handwritten recipe ni Papa? Pagkuwan ay tanong niya. Natapunan kasi ng wine ang table niya noon at nabasa ang recipe. Dahil may alcohol ng wine, nabura ang ibang parte ng recipe. Nahirapan ng ibang enology na ma-identify ang ibang sangkap sa timpla ng wine. Kaya pala sabi ni Miss Sylvia ay nagkagulo sila noong namatay si Papa. Ang recipe kasi ng tatay mo ang nanalo noon sa winemaking competition at may nag-invest ng $2 billion for the 3 wines. Nagpirmahan na kami ng contract at for fermentation na sana ang wine. Kaso namatay ang tatay mo na hindi pa naipapasa sa production ng recipe. I see. Kaya pala inapura ako ng daddy mo na magtrabaho sa winery nyo. Naniniwala siya na kaya kong buuin ang recipe ni Papa. I trust your father, so I trust you too. Alam ko kasi na naipasa niya sa iyo ang husay niya at napatunayan ko na mas magaling ka sa tatay mo. Masimpleng puri niya dito, pero sa loob-loob niya ay sobrang na-impress siya sa dalaga. Malapad itong umiti. Salamat. Kung hindi dahil sa pag-push mo sa akin ay hindi ako mai-inspire ng ganito. Anito. Hinarap niya ito. You're just skilled. I worked with your father for more than 10 years and I witnessed how he do his job. At ngayong kasama rin kita, pansin ko na mas swabe kang magtrabaho. No pressure at nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Para ka nga lang naglalaro and I enjoyed assisting you too. Talaga? Namilog ang mga mata nitong tumitig sa kanya. Yes. At once natapos mo ang 2 pang recipe ng tatay mo, may reward ka sa akin, Jessie. Anong reward? May excitement nitong untag. Secret, tapusin mo muna ang trabaho mo. Okay, at kapag natapos ko na ang trabaho, pwede na ba akong gumawa ng bagong wine? Of course, harvest na ng grapes bukas. Magsisimula na ang production ng wine at isasabay na natin ang recipe ng tatay mo. 3 araw lang ang inilaan ni Jessie sa pagtapos ng recipe ng kanyang ama. Huwebes ng gabi ay nasorpresa siya nang dalhin siya ni Abel sa Riverside Treehouse na nasasakop ng vineyard. Wow, ang ganda naman dito, Abel. Anya na nagagalak. Umakyat sila sa treehouse na nasa malaking puno ng nara. My dad made this treehouse for us at ang bayan namin to ni Kane since bata kami. Anito, iginiya siya nito sa mini dining area na open at natatanawang ilog. Bakit mo pala ako dinala dito? Lumuklok siya sa silyang yari sa kahoy kaharap ng round table. I told you I have surprise for you. Inalis nito ang malaking food cover sa lamesa. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mini buffet food na nakalagay sa oval na bilao. Naroon lahat ng paborito niyang pagkain. Wow, paano mo nalaman ng paborito kong food, Abel? Tanong niya. Tinanong ko nanay mo. Nakita kami kahapon sa supermarket kasama ang kapatid mo. Sinabi niya na mahilig ka sa seafood at mushrooms.
At gustong-gusto mo ang adobong manok na may patatas at binya. Gusto mo rin daw ng strawberry cheesecake kaya nagpaluto ako kay mommy. Ilang sandali siyang walang kibo dahil sa pagkamangha. Hindi pa rin siya makapaniwala na nag-effort pa si Abel para alamin ang paborito niyang pagkain mula bata siya. Ibang klase ka magbigay ng reward, boss, ha? Naluluhang Anya. You deserve this reward, Jessie. 3 araw kang naburo sa laboratory to finish your job. And they have a gift too. Napatiti siya sa hawak nitong parehabang kahetang itim. Namangha siya nang makita ang laman niyong bracelet na may sapphire stone na nahulmang mini wine bottle. I bought this necklace from my uncle's jewelry auction. I think bagay sa'yo to since mahilig ka sa wine. Anito at tumayo. Lumapit ito sa kanya at pumwesto sa likuran niya. Hindi siya nakagalaw nang hawiin ng kamay nito ang gabewang niyang buhok at maingat na isinuot sa kanyang leeg ang kwintas. Hinawakan naman niya ang pendant at tinitigan. Ang ganda nito pero halatang mahal. Gumastos ka pa talaga. I don't think I deserve it, Abel. Of course you deserve it. You saved our company from losing a $2 billion contract, Jessie. So it's all about the company? Pabulong niyang tanong. May konting pagkadismaya rin siyang nararamdaman. It's more than the company, Jessie. Hindi ka lang pumalit sa tatay mo bilang backbone of the winery, but also changing the atmosphere in our workplace. Since dumating ka, nahahawa ang ibang empleyado sa positive energy mo. Pati si Ken hindi na umaalis ng winery. Napangiti siya dahil sa kilig. Salamat sa tiwala, Abel. Promise pagbubutihan ko pa ang trabaho ko. No worries. You can work here like you're in your own home. No pressure. Umupo na ito sa katapat niyang silya. So, pwede na ba tayong kumain? Gutom na ako eh. Anya paggawan. Sure. Pero hindi na ba natin hihintayin si Kane at Daddy? Inimbita mo rin ba sila? Manghang untang niya. Yes, pero hindi ko sure kung pupunta sila. Kasi busy sila kanina sa production facility. Tumabang ang kanyang ngiti nang maisip na for reward ng talaga ang dinner nila ni Abel. Akala kasi niya dinidate na siya nito. Maya-maya nga ay dumating si Kane kasama ang daddy nito. Sinaluhan sila ng mga ito sa hapunan, pero bumukod naman ng lamesa kaya na-enjoy pa rin ni Jessie ang dinner kasama si Abel. Kailan ka pupuntang Maynila, Abel? Maya-maya ay tanong ni Lorcan. Nasa lobby ito ng treehouse kasama si Kane. Bukas na after breakfast, Dad. Hapon naman po ang meeting ko with investors. Tura ng binata. Sumabay ka na lang sa akin bukas. Okay po. Hanggang kailan ka ba sa Maynila, Abel? Tanong naman ni Jessie sa binata. I don't know. Marami kasi akong tatapusing paperwork. Pero sisikapin ko makabalik dito sa Wednesday. Anito. Matagal din pala. Mamimiss kitang katrabaho sa lab. Ginupo siya ng lungkot nang maisip na magtatagal sa Maynila si Abel. Don't worry, Jessie. I will be your assistant. Tutulungan mo ako for my new wine recipe, right? Sabad naman ni Kane. Tipid siyang umiti. Oo nga pala. Pero uuwi muna ako sa bahay sa Sunday kasi ihahanda ko ang kailangan ni Mama para sa surgery niya. No problem. I'll wait for you. Naghari na ang katahimikan. 1 linggo na ang lumipas pero hindi pa ulit nakikita ni Jessie si Abel. Nakakausap naman niya ito sa cellphone pero sadyang namimiss niya ang presensya ng binata. Jessie, maaga tayong uuwi ng villa mamaya ha? Ani Kane nang lapitan siya nito sa kanyang workplace. Ilang araw na sila nitong busy sa paggawa ng bagong wine. Sige, pero kailangan matapos mo itong unang recipe mo. Kailangan na itong isabay sa fermentation bukas. Anya. Napakislot siya nang akbayan siya nito. Don't worry. Basta kasama kita, napapadali lahat ng trabaho ko. May 4 hours pa tayo to finish the wine. Siniko niya ito sa tagiliran pero ayaw siyang pakawalan. Hoy, lumuyo ka nga sa akin, Kane. Asik niya rito. Mas naging close pa sila ng binata simula nang maging mentor siya nito. Medyo makulit ito at pilyo, pero masarap kasama. Sa halip na lumayo ay hinarot pa siya nito at sinubuan ng ubas. Pinahira naman niya ng katas ng lemon ang pisngi nito. Hey, nalagyan ng mata ko. Angil nito habang paatras. Tawa siya ng tawa nang mapaupo sa sahig si Kane. Ngunit biglang naudlot ang kanyang tawa nang masipat niya si Abel na nakatayo sa pintuang kabubukas lang. Abel? Sambit niya. Akmang lalapitan ang binata, ngunit pinigil siya ni Kane sa kanang braso. Hinila siya nito kaya nabuwal siya sa ibabaw nito. Baliw ka talaga! Singhan niya rito at tumayo. Nang lumingon siya sa pintuan ay wala na roon si Abel.
Tumayo na rin si Kane at hinarang siya kaya hindi siya nakaalis. Hey, what are you worried about, ha? Tanong ng binata. Si Abel, narito siya kanina. Balis ang turan niya. Kararating lang niya kasama ang parents namin. Makakasabay natin sila sa dinner mamaya. Anito. Ano? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Baka galit sa akin si Abel kasi hindi siya nagre-reply sa chat ko. Don't tell me, in love ka na sa kuya ko, Jessie. Tudyo ni Kane. Sandali siyang natigilan nang mapagtanto na umiibig na nga siya kay Abel. At nag-aalala siya na baka nabigyan niyon ng mali siya ang eksena nila ni Kane kanina. Nakita tayo ni Abel at baka isipin niya na may relasyon tayo, Kane. Sabi niya paggawan. If he gets jealous, meaning gusto ka rin niya. At inamin mo nga na in love ka na kay Abel, Jessie. I can't deny that. I liked him when we met in California, kahit na may pagkamasungid siya. Kung gusto mo mapaibig si Abel, pagsilusin mo siya. I can help you. Nilapitan siya ni Kane pero iniwasan na niya ito. I can make him fall for me. Huwag ka lang umepal, Kane. Hey, we're just friends. Friends, pero wala sa lugar ang panghaharot mo. Kung iiwasan naman kita, ikaw ang dikit ng dikit sa akin. Normal lang nalapitan kita kasi mentor kita. And you're like a sister to me. Hindi na siya umimik at tinapos na lamang ang kanyang trabaho. Pagsapit ng alas 5 ng hapon ay nagtungo sa villa si Jessie. Naabutan niya si Abel sa hardin malapit sa swimming pool na nakaupo sa bench. May binabasang papeles. Abel, narito ka na pala. Bakit hindi mo sinasagot ang chat ko? Tanong niya habang palapit sa binata. I'm busy. Malamig ditong tugon. Busy? And nag-like ka ng post ko tungkol sa bagong launch na wine brand ko. Sinabi ko naman sa'yo magre-reply lang ako sa chat mo if related yun sa business. Inaasikaso ko ang launching ng isang wine brand mo, kaya hindi ako magtatagal dito. Tumayo na ito. Kumirot ng bahagya ang puso ng dalaga dahil sa malamig na pakikitungo sa kanya ni Abel. Kailan lang ay ang sweet pa nila habang magkausap sa cellphone. Anong problema, Abel? Sabi mo magsiselebrate tayo once na i-launch na ang bagong wine brand ko. Mangiyak-ngiyak niyang saan. Hinarap din siya nito at nilapitan. I think you don't need me to motivate you more, Jessie. You can celebrate without me. Anito, diretso ang titig sa kanyang mga mata. Anong ibig mo sabihin? Hindi ito sumagot. Saktong dumating ang kapatid nito. Jessie, Mom wants to talk to you. Ani Kane. Walang imik niyang iniwan si Abel na kaagad ding tumalikod. Pumasok siya ng villa at pinuntahan sa kusina si Amber. Naroon din si Lorcan. Nagluluto ng dinner ang mga ito. Ma'am, gusto niyo raw po ako makausap? Anya nang makalapit sa ginang na abala sa niluluto nito sa kawali. Yes, Iha. Nakangiting anito. Ano pong pag-uusapan natin? Tumulong na siya sa paghihimay ng broccoli. I noticed your closeness with Kane, and since he worked with you, he stopped fooling around. Ani Amber. Tinutulungan ko lang po si Kane na ma-develop ang skills niya at para mas mahalin niya ang trabaho niya. But seeing you two together makes me feel relieved. Alam ko na matagal na kayong magkakilala ni Kane. Lorcan promised your father to look after you, and he decided to make you officially part of our family. Natitigilang nilingon niya si Lorcan na nagbabalat ng pipino habang nakaupo sa harap ng lamesa. Ano pong ibig niyo sabihin, sir, ma'am? Balis ang tanong niya. Napagpasyahan namin ni Amber na ipakasal kayo ni Kane, Jessie. Tugon ni Lorcan na ikinawindang niya. Ho? Bakit si Kane? Gilalas niyang untag. Kane is perfect for you, Iha. Pareho kayo ng passion. Nawili lang sa car racing si Kane kaya nawala ang focus niya sa winery. Pero simula bata siya, mahilig na talaga siya sa wines. And you made him realize what he really wants. Natigilan siya at gustong tumutol. Ngunit naaalala naman niya ang mga magandang trato sa kanya ng mag-asawa. Tinulungan din siya ng mga ito na mabigyan ng magaling na doktor ang kanyang ina. Masaya po ako at nagtitiwala kayo sa akin, sir. At masaya rin ako kasi na-inspire sa akin si Kane. Gusto ko rin talaga siyang tulungan kasi sayang ang skills niya. Napabilis ang trabaho namin kasi nakafocus na siya at naudlot ang pagsasalita ng dalaga nang mahagip ng paningin niya si Abel na lumapit sa island counter. Kumuha ng baso. Don't worry, Iha. Kane is a responsible guy. He's just playful, but once he focuses on what matters to him, he values it. Sabad naman ni Amber. Hindi na siya nakaimik at sinundan ng tingin si Abel na paalis. Pero maya-maya rin ay hindi siya nakatiis at pinaglaban ang kanyang gusto.
Sorry ma'am, sir. Hindi ko po gusto si Kane. We're just friends. Walang gatol niyang pag-amin. Sabay pang napatitig sa kanya ang mag-asawa. Pero nagsisimula sa friendship ang lahat. Malay mo ma-develop into love ang feelings ninyo ni Kane sa isa't isa. Giit ni Amber. May iba po akong gusto, hindi si Kane. Then who? Tanong ng ginang. I love Abel. Bunyag niya. What? But I didn't see Abel interested in you. Napatayo na si Lorcan. Ano ka ba, Amber? Para namang hindi mo kilala ang panganay mo. Kailan ba nagpakita ng feelings niya si Abel? Anito. But we're not sure if Abel likes Jessie, honey. Please, wag na natin pangunahan si Jessie. We need to respect her decision, honey. Masaya lang tayo kasi nag-focus si Kane sa winery since nagkatrabaho niya si Jessie. But it doesn't mean they were compatible for a romantic relationship. Napabugan ng hangin ng ginang. I'm sorry, Jessie. I thought you liked Kane kasi nakita ko kayong masaya at nagkukulitan. But I'm worried. What if Abel won't love you back? Aalamin ko po. Kung ayaw niya sa akin, okay lang naman po. I will talk to Abel. Anya. Okay, Iha. Pagsapit ng hapunan ay hindi na nila kasama si Abel. Hindi na mapakali si Jessie kaya hinanap niya ang binata. Nadatnan niya ito sa second floor, palabas ng kwarto nito. Abel, saan ka pupunta? Balisang tanong niya nang mapansin ang hila-hila nitong maleta. Babalik na ako ng Maynila. Tura nito sa malamig na tinig. Wait, why so rush? Mag-dinner ka muna. Pinigil niya ito sa kanang braso. I have a flight tomorrow at 3 a.m. Flight saan? Hindi na ito sumagot at nilagpasan siya. Ipapadala ko rito next week ang partnership contract natin for your wine brand. Once na pirmahan mo yun, ibigay mo kay daddy para maipanotarize sa lawyer. Nito pagkuwan. Sinundan niya ito hanggang sa lobby, pero wala na siyang pagkakataong makausap ito. Nagpaalam na ito sa parents nito. Saan po pupunta si Abel, sir? Hindi na timping tanong ni Jessie kay Lorcan nang makabalik siya sa dining. He's going back to California tomorrow. Tugon naman ng Ginoo. Hindi siya natuloy sa pag-upo. Sa California? Yes, at baka magtatagal siya roon. Nilamon na ng kaba ang kanyang puso at napatakbo palabas ng villa. Ngunit nakaalis na ang kotse ni Abel. Nanlulumong sumandal siya sa gilid ng kotse ni Kane at napaluha. Maya-maya ay nilapitan siya ni Kane. Jessie, what's wrong? Tanong nito. Umalis na si Abel na galit sa akin. Humihikbing sumbong niya. Paano galit siya sa'yo? Hindi ko maintindihan. Biglang ang hold na niya, tapos babalik na pala siya ng California. Wait, bakit siya nagalit? Hinarap niya si Kane. Hindi ko rin alam. Maybe he was just jealous of me. Naalala rin niya ang eksena nila ni Kane sa laboratory na nakita ni Abel. Tumigil siya sa paghikbi nang maisip na maaaring gusto rin siya ni Abel. Kane, baka nga gusto rin ako ni Abel. Simula kasi nag-chat ako sa kanya tungkol sa progress ng winemaking tutorial natin. Biglang hindi na siya nagre-reply. Impit namang napamura si Kane. It's my fault. Nag-send ako ng video sa kanya habang gumagawa tayo ng wine. Nito. Ano? Bakit mo ginawa yun? I just want to tease him. Inasar ko kasi siya noon at pinilit siyang umamin na may gusto siya sa'yo, pero dead ma siya. Baliw ka talaga. Sinampal niya sa braso ang binata. Samahan mo ko sa Maynila, Kane. Ngayon din. Atat niyang utos dito. Okay, mag-dinner muna tayo. Baka magalit si mami kung aalis ka agad tayo. Madaling araw pa naman ang flight ni Abel. Sige. Sabay na silang pumasok ng bahay at bumalik sa hapag. Pagkatapos ng hapunan, ay kaagad na umalis sina Jessie at Kane dula ng sports car nito. 10:00 na ng gabi at parang nakikipaghabulan kay kamatayan si Kane. Kane, gusto ko pang makita si Abel. Baka gusto mong bagalan ng pagmamaneho. Anya sabay hampas sa braso ng binata. Natawa ito. Sorry, baka kasi himatayin ka na riyan. Nito, binagalan din ng pagmamaneho. Pumikit na siya at umidlip. Nakatulog sa biyahe si Jessie at nang magising siya ay nakahinto na ang kotse sa tapat mismo ng bahay ni na Abel. Puntahan mo na si Abel, Jessie. Odyok ni Kane. Salamat, Kane. Hindi ka na ba papasok? Susunod na ako. May kakausapin lang ako sa phone. Bumaba na siya, sukbit ang kanyang shoulder bag. Pinapasok naman siya ng gwardya at pagdating sa lobby ng mansyon ay nadatnan niya ang gwapong lalaki na nakaupo sa couch. May sinisimsim na red wine sa kopita. Hi, narito ba si Abel? Tanong niya sa lalaki. He's in the kitchen.
Tugon nito. Maya-maya ay lumabas ng kusina si Abel. Nakasuot lang ng itim na shorts kaya lantad ang matipunong dibdib at puso nito. Who's that, Loki? Tanong nito sa lalaking nakaupo. Nang mapansin siya'y natigilan ito. Jessie? Manghang sambit nito. Sinugod na niya ang binata. Abel, we need to talk. What are you doing here? Tanong nito. Nilagpasan siya at ibinigay kay Loki ang bowl ng popcorn. Sinundan niya ito. About Kane and me. We're just friends, Abel. Muli siya nitong hinarap at hinila sa kanang kamay. Napasunod siya rito hanggang sa study room. You came here just to say that to me? Usig nito ng bitiwan ng kanyang braso. Oo, at para malaman mo na mahal kita. Walang gaton niyang pahayag. Tipid itong umiti ngunit may sarkasmo. You love me, but you switch your desire to my brother. I witnessed your closeness to him, your happiness, and even my parents noticed it, so they decided to marry you to him. Iniwasan mo ko dahil doon? Pansin niya ang pag-ikting ng panga ni Abel at mariing pagkuyom ng palad. I don't know how to express my feelings, Jessie. I hate myself because of it. I knew from the start that I felt something special towards you, but I don't have the courage to tell you the truth. Inatake ako ng anxiety na baka ma-misunderstood mo ko at baka ma-misinterpret ko rin ang feelings mo sa akin. Simula kasi nang dumating si Kane, pansin ko na mas naging open ka sa kanya. Mas komportable. Sa wakas ay bunyag nito. Do you mean you like me? And how did you notice everything between Kane and I? Bumisita ako sa winery 2 beses last week, pero saglit lang. Nakita ko kayo ni Kane sa lab, at iba ang saya mo. Nakikipagharutan ka pa sa kanya, na hindi mo nagagawa sa akin. Sinisend din sa akin ni Kane ang video nyo. Tumawa siya ng pagak. Kane sent you the video to make you jealous, kasi itinanggi mo raw na gusto mo ako. Kaibigan lang ang turing ko kay Kane, at ganoon din siya sa akin. Nothing else. Sadyang makulit lang at palabiro ang kapatid mong yun. Are you sure? Umaliwalas din ang mukha nito. Oo, kasama ko ngayon si Kane kasi hinatid niya ako. He wants us to be together. Pero kinausap ka ng parents ko about marrying Kane. Tinanggihan ko yun at hindi ako nahiyang aminin sa kanila na ikaw ang mahal ko. Nung wala ka, sobrang namimiss kita. Kaya nakikisabay na lang ako sa kakulitan ni Kane para hindi ko maramdaman ng lungkot. Napahilot sa sentido nito ang binata. I'm sorry, Jessie. Nilamon na ako ng sakit sa akalang wala talaga akong puwang sa puso mo. I thought you were just seeing me as a friend. Anito. Napangiti siya pero may butol ng luhang lumaya mula sa kanyang mga mata. Niyakap na lamang niya ang binata. Ikaw lang ang nagbukas sa puso ko para magmahal, Abel. Kasi nasa iyo lahat ng katangian ng lalaking gusto ko. Sorry kung naging duwag din ako at hindi naamin ang totoong feelings ko sa'yo. Natatakot din kasi akong ma-reject. Niyakap din siya nito. May kahigpitan at ramdam niya ang pag-ikting ng muscles nito sa braso. It's my fault, honey. I should not deny my feelings for you from the moment you questioned my actions. Natakot din ako mabigo. Okay lang. We just lack the time and confidence to pursue our feelings. But at least now, we have finally confessed. Thank you for following me here, Jessie. Kung hindi ka sumunod, baka nasayang ang lahat sa atin. Pasensya na kung torpe ako, pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Tiningala niya ang mukha ni Abel, saktong yumuko ito. Pareho nilang inilapit ang mukha sa isa't isa, kaya't naglapat ang kanilang mga labi. Lumalalim na ang kanilang halikan nang biglang nagtawag si Kane. Abel, Jessie, huwag kayong magtago, aba. Anito, sabay pa silang tumawa. Pagkuwan ay lumabas din sila at nilapitan si Kane na nakatayo sa tapat ni Loki, na seryoso sa pagpapak ng popcorn. Kahit kailan talaga buwisit ka sa buhay ko, Kane. Ani Abel, mahinang sinuntok sa braso ang kapatid. I told you, once I noticed you had fallen for a woman, I will push you hard to confess. Masyado ka kasing mabagal. Ani Kane. Nabaling tuloy ang atensyon sa kanila ni Loki. Is she the woman you mentioned earlier, cousin? Tanong nito, pinsan pala to ni Abel. Yes, cousin. Nakangiting tugon ni Abel. Biglang tumayo si Loki at may dinukot sa bulsa ng jacket nitong itim. Naglabas ito ng pulang kaheta at ibinigay kay Abel. Secure her with this ring. Anito pagkuwan. Silly. Bakit may dala kang singsing ha? Amis namang tanong ni Abel. Sa kaibigan ko yan. Binili niya sa store namin ng singsing kasi magpupropose siya sa girlfriend niya. Kaso nahuli niya ang babae na may kahalikang lalaki sa bar. Binalik niya sa akin ng singsing pati ang bayad.
Ngayon may pagbebentahan na ako. Swerte pala ng punta ko dito. Kikita pala ako. Mind mo na to, Insan ha. Excited na kwento ni Loki. Timing ka talaga. Akin na. Send ko na lang ang bayad ha. Nag-thumbs up naman ng pinsan. Binuksan ni Abel ang kaheta at biglang lumuhod sa harapan ni Jessie. Teka, anong ginagawa mo, Abel? Namiwindang na tanong ng dalaga. To prove my love to you, I will ask your permission to marry me, honey. It's not my official ring. Of course, you deserve the better one. Anito na nakangiti. Sandali siyang natulala dahil nag-uumapaw na ang kanyang galak. Maya-maya ay tumango rin siya. Yes, I will marry you, Abel. Tugon niya. Nagling tumayo ang binata at isinuot sa kanyang daliri ang singsing. Pagkuwan ay sandaling naghinang ang kanilang mga labi. Pero matutuloy ka pa rin ba sa California? Tanong ni Jessie pagkatapos ng halik. Yes, kailangan eh. Pero kung sasama ka, mas maganda. Anito. Sasama ako. Natapos ko na rin lahat ng nakapila kong wine recipe at si Kay na bahala sa susunod na production. Okay, at pag uwi natin, magpapakasal na tayo ah. Sure. Gusto ko ring makagala muna sa US bago ako magbuntis. Malapad siyang umiti. Magbuntis ka agad? Ang advance ah. Sabad ni Kay na nakangisi. Sabay pa sila ni Abel na pinukol ng mariin na tingin si Kane. Sabi ko nga, humayo kayo at magpakarami. Tara na, Loki. Istorbo tayo dito. Agad nitong bawi at hila sa pinsan. Your wish will be granted, honey. Gusto ko na rin makita ang minimi ko. Ani Abel. Ako rin, honey. Anya. I love you, Jessie. Masaya akong dumating ka sa buhay ko. Mahal din kita. Wait, kung sasama ka sa akin, dapat may passport kang dala at ibang requirements. Nasa bahay ang passport ko, pero gusto ko talaga sumama sa'yo. Sige na, please. Okay, bukas na gabi na lang tayo aalis. I-reschedule ko na lang ang flight. Private plane naman ang gamit natin. Thanks, hon. Inunahan na niya ng halik sa mga labi ang binata, nadagdi naman itong tinugon. Nakasama nga sa California si Jessie at tumagal sila roon ng 1 buwan. At pag-uwi ng Pilipinas ay nagpakasal na sila sa simbahan. Suportado naman sila ng kanilang mga magulang. Ilang buwan lamang ang lumipas ay nagbunga rin ang kanilang pagmamahalan. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.